Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga praktikal na katangian ng isang babae na dahilan kung bakit mas napapamahal ang lalaki. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. So, eto, ating alamin. Number 1, ito yung madiskarte sa buhay. Alam nyo, talagang sa usaping relasyon, mas titibay, mas magtatagal ang relasyon, kailangan dyan ay madiskarte kayong dalawa. Hindi lang dapat sa lalaki nakaasa lahat ang diskarte, ang hirap, kundi dapat ay nagtutulungan yan para magtatagumpay ang isang relasyon. So, kapag ikaw na babae ay madiskarte ka rin, at alam ko na marami sa mga kababaihan ngayon ang sobrang madidiskarte na sa buhay. Marami na ang talagang financially capable, financially able, at hindi na palaasa sa kanilang mga asa-asawa. Ang diskarte na ito yung kakayahan mo na kaya mong makahanap ng solusyon sa mga problema na dumarating sa inyong relasyon bilang mag-partner. Okay? So, kung nakikita ng lalaki yan sa iyo, nako, sobrang hahanga yan. At yan ang isang dahilan para mas lalo kanyang mamahalin. Ito ang katangian na talagang isang lifesaver sa mga unos ng buhay, sa mga pagkakataon na kailangan ka rin ng iyong partner na lalaki. Okay? So, yan po ang number 1. Number 2, eto, yung may ambag ka rin. Kung noong sinaunang panahon ay kadalasan ang mga babae ay nasa bahay lang, taong bahay, sila yung nag-aayos sa mga anak, sa mga loob ng tirahan. Ngayon, marami na ang mga career women. At sa ngayon, marami na ang nag-aambag para sa ikabubuhay ng pamilya. Okay? So, kapag ikaw na partner na babae ay kaya mong mag-ambag, kaya mong tulungan ang iyong partner na lalaki para mag-provide, para mas magaan ang mga bagay-bagay, nako sigurado na matutuwa ang partner mo kapag ganyan. Kasi meron kang naitutulong sa mga pangangailangan ninyong dalawa, sa mga pangangailangan ng pamilya. Okay? So yung ambag mo ay napakalaking tulong yan. Okay? Kaya mas kahanga-hanga ang mga babae na may trabaho, may pinagkukuhanan din ng tulong sa pinansyal na aspeto. At sa mga ganyang pagkakataon, ay talagang mas lalo siyang mapapamahal sa iyo. Number 2. Number 3, hindi maarte. Lalong-lalo na sa mga sitwasyon na mahihirap. Dapat nagiging practical tayo sa mga sitwasyon o pagkakataon na ating nasusuong or ating napagdadaanan. Okay? Hindi naman lahat ng pagkakataon ay pabor lagi sa atin ang mga bagay-bagay at sitwasyon. May mga pagkakataon din na nasasadlak tayo sa mga bagay na hindi pabor sa atin. At kapag ikaw ay sobrang maarte, nako, sigurado na mahihirapan ka. Hindi lang ikaw, kundi ang mga tao sa paligid mo. Okay? Kasi dahil sa sobrang kaartehan mo, ang mga bagay ay mas nagiging mahirap. At yan ay minsan ay nakakainis pang tignan ng mga ibang nasa paligid mo. At syempre, yung partner mo rin, kapag sobra kang maarte, nakakainis na. Minsan, yan pa ang isang bagay para mawawalan ng gana ang iyong partner dahil sa sobrang kaartehan mo. May mga pagkakataon na okay maging maarte, huwag lang yung sobra, huwag lang yung overacting ka na.
Halimbawa na lang, minsan dumarating talaga na medyo kinakapos kayo. Tapos ngayon, ang gusto mong kainin ay yung talagang gusto mo. Siyempre, paano mangyari yun kung talagang sobrang kinukulang na kayo, tipid na ang mga finances niyo? Dapat mag-adjust ka rin sa mga sitwasyon. Huwag mong ipagpilitan yung gusto mo dahil lang sa kaartehan mo. Hindi naman forever na kayo ay naghihirap, kundi yan ay talagang parte ng buhay magkarelasyon na may mga challenges na dumarating. So ayan po, ang number 3, huwag maging sobrang maarte. Number 4, eto yung may kakayahang magluto at mag-ayos ng bahay. Kung marunong kang magluto, plus points yan, okay? Kasi papasok ka sa isang relasyon, at least man lang, alam mo na yung basics ng pagluluto. Napakahirap kapag wala kang kaalam-alam. At alam mo sa panahon ngayon, may mga ganyan na never na naka-experience na magluto. Kaya kapag pumapasok na sa isang relasyon, sigurado na mahihirapan yan. Hindi naman forever nakakain kayo sa labas, di ba? At kung ikaw yung babae or tao na never naka-experience magluto, sigurado na mahihirapan ka. At alam nyo ba na ang pagluluto, napakalaki ang effect niyan sa pagtingin, pagmamahal sa iyo ang isang lalaki. Of course, hindi ko nilalahat, pero kahanga-hanga yan sa lalaki kapag nakikita niya na ang kanyang asawa, partner ay talagang ipinaghahain siya, ipinagluluto siya. Mas lalo siyang mapapamahal. Okay? At eto pa, ang mga gawaing bahay, okay? Dapat marunong ka dyan bilang isang babae. Napakahirap kapag wala ka na namang alam sa gawaing bahay. Yung simpleng paglinis, yung simpleng pagwalis ng mga dumi dyan ay hindi mo kayang gawin, nako, sigurado na magiging problematic ang loob ng pamamahay. So ladies, dapat at least man lang yung mga basic na bagay na dapat mong alam sa pagluluto at mga gawaing bahay ay alam mo. Number 5, ito yung marunong mag-budget. Oh, no? Critical ito sa isang relasyon. Okay, kasi alam mo, mahirap naman kung puro kawaldas, puro palabas ang pera. Hindi ka marunong mag-impok, mag-ipon. Hindi ka marunong magtabi para meron kayong magagamit sa mga pagkakataon ng mga kagipitan. Kasi ang isang relasyon, darating at darating yung point na nagkakaroon kayo ng problema sa finances. Walang perfect dyan. Dumarating yung punto na may challenges sa usaping financial. Kaya, kung ikaw na babae ay marunong umawak ng pera, marunong mag-budget, kailangan yan. Sigurado na matutuwa ang partner mo kasi nakikita niya na masinop ka sa pera. Okay? Kasi napakahirap yung kahit anong bigay sa iyong pera ng partner mo, malaki man yan, kahit sobra yan, kung puro kawaldas, wala kang kaalam-alam sa pagbabudget, puro bili doon, shopping dito, order doon, at ang mga pinaggagastusan mo ay mga luho lang, nako, kahit anong laki ng pera, mauubos at mauubos yan. So, kung ikaw ay practical at ikaw ay marunong mag-budget, sigurado na mas mamahalin ka ng iyong partner. Number 5. Number 6, matalino sa pagdidesisyon o pagpapasya. So, ito talaga ay dapat sa lalaki. Pero, syempre, kung ikaw babae ay kaya mo ring magdesisyon, mag-ambag, mag-share ng opinion para sa ikagagaan ng iyong partner na lalaki, sobrang matutuwa ang partner mo kapag ganyan. Kaya kung ikaw yung babae na marunong magaling magdesisyon, lalong-lalo na sa aspetong pinansyal at sa mga nangyayari sa buhay ninyo bilang magpamilya, magpartner, sigurado na sobrang matutuwa ang partner mo. Ikaw talaga ang kanyang karamay, partner sa buhay, okay?
So, ladies, dapat tinutulungan nyo rin ang partner nyo sa mga decisions para mas nakakagaan sa inyong dalawa, okay? Lalong-lalo na sa partner mo. At kung ganyan ang katangian mo, sigurado na mas lalong mai-inlove sa iyo ang iyong partner. Number 6. So, ayan po ang ilan sa mga praktikal na katangian ng isang babae na mas lalong napapamahal ang lalaki. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.